Sino kaya ang tutularan o gagayahin nitong tatlong incumbent senador? Style ni dating senador Bong Revilla, nag-surrender matapos maisyuhan ng warrant of arrest? O katulad ni Harry Roque at Saldico na nagtago na wala pa yung warrant of arrest? Nung lumabas ang warrant of arrest, talagang ayaw nang bumalik ng ating bansa at hayaw nang harapin ang kanilang mga kaso. Ganon kaya ang plano at gagawin ni Senador Chis Escudero, Villanueva at Estrada? Alam niyo kung bakit? Kasi inamin na po ni Boying Rimulya, nakahanda na ang arresting officer. Ibig sabihin, alam niyang swak, pasok sa malversation of public fund, graft in corruption, posible pang plunder ang kaso na ipapay ng ombudsman laban sa tatlong senador. Kasi ibinalita ko na sa inyo at inamin na ng Department of Justice Attorney Martinez at Prosecutor Padulyon na for resolution na yung kaso nila. Ibig sabihin tapos na. Pag sinabing resolution, recommendation na yun. Halos tigagatlong malversation of public fund ang kaso. Lahat non-bailable offense. Kaya ko binanggit yung mga personalidad na nakakulong at nagtatago. Kasi yun lang po ang pwedeng mangyari. Pag may warrant of arrest, ang dapat gawin, voluntary surrender or magpa-aresto. Si Bong Revilla, dating senador, yan ang ginawa. After nung basta warrant of arrest ng umaga, bago humapon, pagdating ng gabi, nag-surrender siya sa PNP, crime. Ano ba yan? CIDG. Ng headquarters ng PNP. Maganda yun at ngayon nakakulong dahil may kaso. Yun isang tamang proseso. Pagka ganyan ay ibig sabihin matigas ang paniniwala na kahit siya ay kinasuhan, handa niyang harapin, hindi niya tatakbuhan ng batas at dadaan siya sa proseso ng batas. Rule of law. Yan ang magandang halimbawa. Yung ginawa ni Harry Roque, ni Bantag, ni Saldico at iba pa ngayon ay pinaghahanap, maling-mali po yun. Kasi sila ang dating sobrang takot, ang perception ng tao, guilty, kasi sa halip na harapin, nagtago at ginawa ang lahat ng paraan para maiwasan ang warrant of arrest. Sana hindi yan ang pamarisan ng incumbent senador. Kasi sila yung mga senador pa rin ng Republika ng Pilipinas. Sila ay aakusahan at akusado sa kaso. Hindi pa sila guilty. Pero kung haharapin ng lalaki sa lalaki ang kailang kaso, mas kapanipaniwala. Pero pag nagtago, tinakasan, huwag naman sana. Lalo silang masisira. Yan ang aking personal na analysis at opinion dyan sa issue niyan. Kasi ngayon may balita na alam naman natin, halos hindi na pumapasok sa Senado yung isa. Yung dalawa nagpapakita pa, si Villanueva at Estrada. Pero yung si Escudero ay mukhang busy sa pamilya. Hindi gaano nakikita at wala tayong naririnig. Dati nun halos araw-araw nagpe-press conference. Ang yabang pang sumagot sa press conference, parang ang tali-talino, parang napakagaling sa lahat ng issue. Pero nung siya imbestigahan, akusahan at kakasuhan na, natahimik. Parang ilog na hindi dinadaanan ng hangin, tahimik na tahimik. Iyan ang aking personal observation. Justice for all victim. Justice din para sa lahat ng akusado. Makakamtan lang yan dahil sa rule of law. Sagutin, panagutin, harapin ang kaso. Yan ang tamang proseso. Kaya natin binabanggit ito dahil hindi naman titigil at susuko ang gobyerno. Ang sinabi ng ombudsman na ready na ang arresting officer, ibig sabihin, swak na swak. After case build-up sa mga dokumento. Naniniwala silang sa oras na i-file sa Sandigang Bayan anytime. Pag may rapol at kung sino man ang justice na makakahawak ng kaso, makukumbinsi ng Executive Department at ng Office of the Ombudsman mag-issue
ng warrant of arrest against Senador at iba pa. Doon po sa susunod na mga kaso, hindi lang 3 senador. Si Saldico ay kasama dyan. Halos lahat ng investigasyon, lahat ng kaso at mga project na na-discover ang anomalya, si Saldico ay kasali. Dahil sa pagiging, hindi lang pagiging kontraktor, kung hindi pagiging chairman dati ng makapangyarihang Appropriation Committee na bumalangkas ng yearly budget doon sa nakaraang mga taon. Ganon ang sitwasyon. So, kaabang-abang po ito. Tinatalakay natin ito bilang pag-update lang, issue lang, walang personalan. Dahil ang mga mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao at ang nasa sa labas ng bansa sa buong mundo ay kumplena biktima. Kaya dapat natin bigyan sila ng impormasyon. For you, para sa inyo ito. Kilala ko yung mga senador na yan. Kilala din nila ako, pero wala tayong magagawa. Sa batas at paghanap ng justisya, pantay-pantay dapat. Hindi pwedeng pagtakpan. Mga senador sila, may mga pera sila, kakasuhan sila, di maghanap sila ng magagaling na abogadong magtatanggol sa kanila. Pero kung aasahan yung media ang magtatakip sa kanila, media, social media ang magtatanggol sa kanila, hindi. Hindi po obligasyon yan ng media at ng social media. Alam ko yan. 38 years ako sa broadcast industry. Hindi obligasyon ng mamamayan ipagtanggol ang mga akusado. Ang obligasyon ay iparating kung ano ang nangyayari sa mamamayang Pilipino at maging sa social media. Yan ang prinsipyo ng totoong mamamayan. Kaya aking ginagampanan yan. Kahit magkakaibigan, magkakakilala, pero dahil kayo may pananagutan at pinapanagot, kayo ang gumawa ng paraan kung paano yung sagutin yan. Hindi ang media ang magtatanggol sa inyo. Dahil ang media, hindi korte. Ang media ay nagbabalita lang. At yung totoong balita, yun ang kailangan. Maraming fake news, maraming propagandista, maraming gimmick lang ang ginagawa sa social media. Ingat kayo doon. Hindi naman tayo nagyayabang. Ang aking for information at for news and for information lang ang pagtalakay. Opinyon na mayroong pinanggagalingan, pinanguhugutan. Lagi kong inuulit yun. Okay? At magpapatuloy tayo. Walang pwedeng magbawal sa atin. Kasama tayo from day 1 hanggang sa huli ng paghahanap ng katarungan. Kahit matapos pa sa 2028 ang Marcos administration, kung sinong papalit na presidente na ihahalal ng taong bayan na itutuloy itong labang ito, suportahan natin. At kung sino man ang papalit na presidente at ititigil ang paghahanap ng katarungan ng mga Pilipinong biktima ng korupsyon, aba, hindi natin susuportahan yan. Kaya maging maingat tayo. Yung totoo lang. Please like and share.